magandang araw Pilipinas. Muli na dito naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Rada ko. At syempre bagong lahat mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre ang ating mga kababayan na lagi po nakasubaybay dito po sa ating programa. Okay, sa mga kababayan po natin, sa araw pong ito, pag-uusapan po natin itong naging pahayag po ng isang vlogger na kung saan ay matagal po nating nakasama at kaisa natin na nakikipaglaban sa katotohanan. Pero dito mga nakarang araw lamang po ay binatikos po siya ng ilang mga vloggers dahil nga po sa kanyang mga naging pahayag na kung saan ay tila nagulat po ang lahat. Ngayon, para maintindihan po natin mga minamahal ko mga kababayan at sa ganun mabigyan din po natin ito ng maliwanag at talaga matibay na kung saan ay mga reaksyon, eto panoorin muna po natin ang kanyang naging pahayag. Dalawa lang, either tanga ka o kasabwat ka, or both. Oh. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, sa naging pahayag po nito ni Christian Esguerra, hindi lamang po isa, hindi lamang po dalawa o tatlo ang nagbigay reaksyon sa kanyang naging pahayag. Dahil mukhang marami po sa mga kasama natin, kaisa natin ang talagang nasaktan. Dahil para po sa mga kasama natin, kaisa natin, mukhang ang ibig sabihin dito ni Esguerra o ni Christian Esguerra ay tila ginagago lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o niloloko lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung kanyang mga supporters. Kasi sa naging pahayag niyang ito, tila gusto niyang sabihin na napaka-imposible naman na hindi malaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung naging galawan nitong ni Saldico nung siya nasa Pilipinas pa at nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa pera ng taong bayan. Kasabwat, di umano, itong si dating Speaker, House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Ngayon, marami pong nagtag sa akin ito at gusto nila makita naman o marinig naman sa atin kung ano ang magiging reaksyon natin sa naging pahayag pong ito ni Christian Esguerra. Para po sa akin, bago ko ilabas yung aking o bago ako magbigay ng komento sa usaping ito mga minamahal ko mga kababayan, ako yung humihingi muna ng paumanhin sa ating minamahal at ginagalang na Senador Antonio Trillanes. Alam niyo naman po natin, kung hindi ako nagkakamali, ito pong si Esguerra ay malapit po sa puso ni dating Senador Antonio Trillanes. At syempre ako naman, alam niyo naman yan, na ako po ay talagang maka-Trillanes din ako. Pero sa naging pahayag po nito ni Christian Esguerra, mukhang kailangan ko po talagang magsalita at kailangan ko sabihin yung dapat kong sabihin patungkol po sa kanyang mga naging pahayag. Ngayon, kung ako po tatanungin ninyo mga minamahal ko mga kababayan patungkol po sa naging pahayag po nito ni Esguerra, para po sa akin hindi po maganda. Dahil para po sa akin, kung siya po ay may plano na lumipat sa kabila, okay naman po yun. Hindi naman po siya pipigilan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At wala naman pumipigil sa kanya. Ang hindi lang maganda nito, kung dinadaan mo sa ganyang mga estilo, ay mukhang hindi talaga maganda. Talagang magagalit talaga ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga BBM supporters. Dahil mahal na mahal nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At alam nila kung ano ang mga nagawang kabutihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po sa ating bansa. Alam nila kung ano mga proyekto ang nabuo, natapos o ginagawa pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Ngayon, balita ko lang, ito naririnig ko lamang sa iba, na posibleng kaya naging gano'n ang tono, kaya naging gano'n ang sinabi nito ni Christian Esguerra, ay marahil baka tinanggap niya na yung malaking alok. Kasi balita ko, dati na itong inaalok, baka naliitan dun sa dating inaalok sa kanya ng ating mga kalaban. Kaya siguro dahil malaki-laki na yung inaalok sa kanya, dahil alam naman po ninyo na habang patagal ng patagal, habang palapit na palapit, habang umuusad ang impeachment complaint laban po dito po kay Vice President Sara Duterte, yung nangyayaring hearing ngayon dyan sa Senado, habang nakikita, mas lalong nagiging malinaw sa mga Pilipino yung mga ebidensyang nilalatag po ng mga prosecution, syempre kinakailangan po ni Vice President Sara Duterte ng mga
kilalang mga vloggers na kung saan po ay talaga nagsasalita ng kung saan ay talagang posibleng paniwalaan ng mga kababayan natin. Ngayon, siguro naisip siguro natin mga kalaban na posibleng itong si Christian Esguerra ay pwedeng magamit ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa akin, hindi ko naman nakita, hindi ko naman alam kung talaga nabayaran nga itong si Christian Esguerra. Pero sa akin, dapat lang magpaliwanag po itong si Christian Esguerra kung sakaling meron man siya kasalanan do, kung meron man siyang mali at hindi naman na wala siyang motibo, eh dapat magsalita po siya at humingi po siya ng tawad sa ating mahal na Pangulo. Kasi sa totoo lang, kahit sino naman po ang makinig o manood sa kanyang mga naging pahayag, eh talagang mukhang ang ibig sabihin niya po doon, kung maiintindihan po ninyo, kung tama po tayo mag-analisa patungkol po sa kanyang mga naging pahayag, eh talagang maiisip natin na para bagang ang gustong sabihin ni Christian Esguerra na ito nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay posible kaya na maging kasabwat ni Saldico at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi sabi niya, kung hindi ka tanga, maaari kasabwat ka o both side, pareho yon, sabi niya. Para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, masakit talaga. Masakit lalong-lalo na sa mga Pilipino nagmamahal po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya dapat liwanagin po talaga ito. Pero kung yan naman ang tingin nito ni Christian Esguerra, wag lang sanang masundan yan. Kasi pagka meron pa akong narinig o meron pa akong nalaman na mga badat ni Christian Esguerra, pasensyahan na tayo. Kilalang kilala naman po ninyo ang yung lingkod Epifanio Labrador kapag tumirada, kapag bumira sa isang tao, kahit sinong grupo o kahit ano pang ano yan, talaga titirahin po natin at walang kasing talim ang ating mga ipapahayag na mga salita laban po sa mga taong kumakalaban po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam naman po natin mga minamahal ko mga kababayan na hindi tayo papayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagawa at talagang tumutupad sa kanyang tungkulin ay sisirain na lamang na kung sino-sino mga Poncio Pilato dyan na kung saan ay nababayaran lamang ng mga taong tiwali, no? Mga taong halangang bituka, mga taong kriminal, mga taong bobo, tanga. Ngayon, para sa akin, kung sakali naman na totoo nga itong sinasabi ni Christian Esguerra, mag-isip-isip ka kapatid. Unang-una, hindi ko naman sinasabing bobo ka dahil alam naman lahat matalino ka at mas may pinag-aralan ka kaysa sa akin. Pero kung ang sinasabi mo ay parang gusto mong sabihin sa taong bayan na niloloko lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga Pilipino at kunyari pa siya na nagsasalitang mahiya naman kayo pero kasabwat siya, dapat patunayan mo yan. Kasi pagka hindi mo na patunayan yan, imbis na ikaw ay inahangaan ng mga BBM supporters, baka sumunod ka sa ilang mga vloggers dyan na may kaso na nakulong na. Wag kang tumulad sa kanila. Maganda na yung tingin sa'yo ng mga BBM supporters. Hinahangaan kanila sa totoo lang. Pero huwag mo sirain yan. Huwag mo sirain yan dahil kahit gaano ka pa kagwapo o kahit gaano ka pa katalino, once na yung katalinuhan mo, karunungan mo ay ginamit mo sa katulonggisan dahil lamang sa nabayaran ka, alam naman natin mga minamahal ko mga kababayan, need o kailangan na kailangan ni Sara Duterte yung mga katulad ni Christian Esguerra. Kung hindi ako nagkakamali, syempre, kahit sino naman, di ba? Lalong-lalo na, nakita nyo naman yung subscriber ni Christian Esguerra, napakarami na. Ngayon, hindi natin alam kung baka nabayaran ng 20 million, 30 million, syempre, hindi na makikitain ni Christian Esguerra yan sa loob lamang ng 10 taon o 20 years. Malamang, baka kinagat na nga niya. Pero, para sa akin, kung mayroong dignidad, kung mayroong itong si Christian Esguerra, malamang hindi naman niya tatanggapin, no? So sana lang mali yung ating inaakala, sana lang mali yung sinasabi sa akin ng ating mga kababayan, yung kanilang mga duda, no? Ngayon, para po sa akin, ipapaliwanag ko na lang din po dito kay Christian Esguerra. Alam mo kapatid, kung para sa akin lang kung kasabwat talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi niya sisimulan yung kumbaga pag-iimbestiga o pagpapaimbestiga patungkol sa katiwalian ng flood control anomaly o flood control scandal. At lalong-lalo na hindi niya ipapakulong yung mga kawatan dahil ang kawatan, ang kaibigan niyan, mga kawatan din. 'Di ba? Ngayon, ang mabuti at ang masama hindi pwedeng magsama. Kaya nga siya mismo ang nagpasimula na ikulong yung mga magnanakaw, hulihin yung mga magnanakaw, imbestigahan yung mga magnanakaw dahil ayaw niya ng mga magnanakaw. Ang gusto niya, ang mga Pilipino ang nakikinabang sa pera na kung saan dapat
ang mga politiko ay maging tapat sa kanilang mga tungkulin. No? Alam mo naman 'yan, nakikita mo naman 'yan. Wala naman sigurong hari na mag-uutos sa kanyang mga alagad na sisirain ninyo 'yung sarili nating kaharian. Wala naman sigurong ganun, no? Kaya para sa akin, kung ano man ang nilalaman ng isip mo, alisin mo 'yan. Kung sino man nagdidikta sa'yo, alisin mo 'yan. Huwag ka maniwala diyan. Kung sino man nagdidikta sa'yo, ngayon kung nabayaran ka, umamin ka na. Kung nabayaran ka, ngayon kung ayaw mo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at talagang gusto mo na doon sa kabila, tapatin mo lang kami. No? Wala namang problema. Hindi malaking kawalan para sa amin kung mawawala ka sa grupo ng mga vlogger na kung saan ay nakikipaglaban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging sa taong bayan. Wala namang problema 'yon. Pero para sa akin personally, malaking kawalan ka, no? Sa akin lang, para sa akin. Pero sa mukhang hindi naman malaking kawalan dahil marami namang kasing talino mo. Marami namang mga kilalang tao na kung saan kapanipaniwala din naman, no? Ngayon, kung humihinay-hinay ka na kasi meron po akong nakikilala dyan na ibang mga vlogger na sa simula akala ko opinion lang niya yon personally, pero yung pala yun ay starting na ng kanyang pag-exit sa pagsuporta po sa ating mahal na Pangulo. Pero ganun pa man, may kanya-kanya naman tayong desisyon. Siguro, kung totoong nabayaran ka, kaya sinabi mo yan, nasa sayo yan. Kaya lang, yung resulta naman yan, dahil sinabi mo, alam ko, bago mo sabihin yan, pinag-isipan mo. Ngayon, kung talagang paninindigan mo yan, na ganyan ang tingin mo, posibleng pareho yung sinasabi mong tanga at kasabwat talaga ni Romualdez, mukhang mahihirapan kang maibalik yung tiwala ng taong bayan sa iyo. At mukhang sa sinabi niyang ito, mga minamahal ko mga kababayan, kung di po ako nagkakamali, mukhang marami po sa mga subscriber niya ang hinay-hinay na umalis dahil nga po sa naging pahayag niya. Siguro naman, hindi naman tayo prepekto, wala naman prepektong tao. Kung ako kay kapatid na Christian Isguera, magpaliwanag ka na lang. Magpaliwanag ka. Kasi sayang din yung mga pinagpaguran mo. Marami ng mga Pilipinong nagtiwala sa'yo. Marami ng mga subscribers na maka Marcos na nasa iyo. Sayang yan. Sayang yan. Alam mo naman, alam ko yung buhay ng isang vlogger. Mahirap makakuha ng mga subscriber. Swerte nga tayo di ba? Sa dami-dami ng mga vloggers diyan na nangangarap na maging dumami yung kanilang mga subscriber kahit man lamang 100, hindi nangyayari yun. O tayo pa na talagang mga vloggers na tayo, o may mga YouTube button na tayo, huwag mo sayangin yan, kapatid. Kasi sabi ko nga sa'yo, pagka para lang sa akin pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Hindi sa vlog kong ito, hindi pa kita pinipersonal na dahil gusto kong sagutin mo yung mga tanong ng taong bayan. Kasi sayang ka Marami na nagtitiwalang mga Pilipino na maka-BBM sa'yo, tapos bigla ka na lang magiging ganun. Mahirap yon, mahirap. Kung sino man yung nag-utos sa'yo, ewan ko lang hindi ako nagpo-point kung sinong nag-utos sa kanya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na si Senador Antonio Trillanes dahil di ko rin nakita. Alam naman po natin, mga minamahal ko mga kababayan, na pagdating naman po kay Senador Antonio Trillanes, malaki po ang paggalang natin. Talagang matalinong tao yan. At talagang hindi naman magiging profesor ng UP yan kung yan ay ordinaryong tao lang, at hindi naman niya magiging magna cum laude nung panahon niya, kung siya po ay basta-basta lang na tao, di ba? So ganun pa man, para po sa akin, sana lang wala lang ako makita o marinig pa na ibang mga mensahe o pahayag ni Christian Isguera na nakakasama sa ating mahal na Pangulo, na kung saan ay tila pag ginawa kasi niya yun, mahuhulog yan, magkalaban na kami, hindi na kami magkakampi. Alam naman po ninyo, kapag tayo po ay tumira,
mahanghang pa sa sili yung ating pong mga binibitawang pahayag dito, mas matalas pa sa talim ng espada ni Panday ang ating mga sinasabi dito. Pero ganun pa man, inaasahan ko na sana isang araw itong si Christian Esguerra magpahayag ng kanyang saloobin patungkol po sa naging reaksyon ng taong bayan patungkol po sa kanya naging pahayag, lalong-lalo na po patungkol po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So mali po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.